Marami tayong kaisipan na hadlang sa ating paglago sa pananampalataya na kailangan nating alisin, putulin at ituwid. Subalit, kailangan nito ng ating kagustuhang mabago. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Sinabi sa kanya ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito. Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa lang ang mata, kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at ang apoy ay hindi napapatay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay mentality. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po ay nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, salamat po sa lahat ng ating mga subscribers, ng ating mga supporters na patuloy na tumutulong para sa ganon ay may pagpatuloy natin ang ating online mission at media evangelization. God bless you po. Mga kapatid, ikaw ba'y merong mga kaisipan o paniniwala na sa halip na makatulong sa iyo sa pagpapaunlad sa iyong buhay pananampalatayang Kristiyano, ay siyang nagpapabagal o humahadlang o kaya naman ay sumisira pa mismo sa pananampalataya mo? Magandang magkaroon po tayo ng self-inventory. Tingnan natin, ilista mo ano yung mga mentalidad na yon, ano yung mga kaisipan na yon, ano yung mga paniniwala mo na yon na hindi naman talaga nakakatulong sa iyong pag-unlad sa pananampalatayang Kristiyano. Isa na po dyan yung napakarami nating mga pamahiin sa buhay. Ito yung ilang mga mentalidad na, ewan ko ba, kahit hindi naman rasyonal, no? Kahit alam naman natin na ito'y walang pundasyon sa banal na kasulatan o kaya hindi rasyonal, ibig sabihin, hindi logical, ibig sabihin, hindi mapagtugma ng ating isipan, no? Pero bakit naniniwala tayo? Because of fear. Because of the authority of our grandparents, no? Yung mga ninuno natin na siya nagpapasa nito kahit na mali. Mga kapatid, let us have this self-inventory. Ano yung mga mentality na yon na nakakahadlang sa atin para maging tunay at ganap na tagasunod ni Kristo? Hindi lang po mentalidad, kundi pati yung mga pag-uugali natin, no, na nahuhubog ng ating mentalidad. Sabi nga, what you think determines the way you feel and influences the way you act. So kung ano yung laman ng isip, anong iniisip natin at pinapaniwalaan natin, no, ay nakakaapekto
sa ating damdamin at sa ating kilos araw-araw. Dito sa ating gospel, merong mentality na nangibabaw dito kay Juan o siguro sa lahat ng mga alagad. At ano yung mentality na yon? Mentality of exclusivity. Na yung bang si Jesus ay para bang dapat exclusive para sa kanila lang. At si Jesus ay dapat para sa kanila lang. Para sa kanila lang. Pero itinuturo ni Jesus na hindi si Jesus para sa kanila lang. Jesus is for everyone. Para sa lahat na maniniwala, tatanggap, yayakap at susunod kay Jesus. Meron kasi itong napansin si Juan na nagpapalayas daw ng masamang espiritu gamit ang pangalan ni Jesus. Pero ang problema, hindi nila kasamahan. Para bang ang isip ni Juan is yung pagpapalayas ng masamang espiritu in the name of Jesus ay exclusive lang para sa kanilang mga so-called disciples or apostles. Itong mentalidad na ito binasag ni Jesus. Exclusive. Minsan ganito rin tayo. Kami-kami, tayo-tayo. Even in the church. Yung mga organizations, yung mga samahan, no? Kami-kami. Tayo-tayo lang. O kayo-kayo dyan, no? Merong mga Monday club, Tuesday club, Wednesday club, halos lahat araw-araw iba-ibang club, no? Mga samahan, bumubuo ng magkakapanatagang loob. O kaya naman ay magkakakulay, kami brown, o kayo violet, no? O kayo ay ano-anong kulay ninyo, no? Kung ano man ang kulay na gusto ninyo. Kahit sa simbahan, no, yung mga uniforme ay siyang pang nagiging dahilan para maging exclusive. Ay, ito'y amin lang, ito'y teritoryo namin. Minsan nga, si Father gustong angkinin ng isang samahan. Ay, amin lang si Father. Hindi nakakatuwa. Minsan nakakainis pa. Mga kapatid, Jesus is for everyone. Salvation is for everyone. Na nananalig kay Jesus, na nagmamahal kay Jesus. It doesn't mean that you should be Catholic in order to love Jesus. No. Kahit hindi Katoliko, pwedeng mahalin si Jesus. Kahit hindi Katoliko, pwedeng sundan ang mga turo ni Jesus. Mga kapatid, Jesus is for everyone. Napakahalaga na alisin natin itong mentality na ito. Mentality of exclusivity. And let us all be inclusive. Ganito naman si Jesus. He is for all. For all na tatanggap, for all maniniwala, for all na susunod sa Kanya. Kaya huwag nating limitahan. Huwag nating ilagay sa kahon si Jesus. Huwag nating ilagay sa kahon si Kristo. Sa halip, ilabas natin siya sa kahon ng ating exclusivity upang si Jesus ay maging para sa lahat. Ang simbahan para sa lahat, ang kaligtasan para sa lahat. Kaya dito sa ating gospel, merong sinasabi si Jesus na dapat nating putulin at alisin. Kung yung kamay o yung paa o yung mata naging sanhi ng ating pagkakasala, putulin natin. Pero bago sinabi ni Jesus yun, meron sa sinasabi na huwag tayo dapat maging hadlang para ang tao ay mapalapit kay Kristo. Dapat tayo ay maging daan para ang kapwa natin ay mapalapit kay Kristo. Kaya kung ano yung mga makahahadlang, kung yung kamay, paa o yung ating mata ang makakahadlang para ang ibang tao ay mapalapit kay Kristo, para tayo maging inclusive, abay dapat nating putulin. And actually, hindi lang ito tumutukoy sa pisikal na kamay, paa at mata, kundi sa ating mga mentalidad sa buhay. Yung ating matang mapanghusga. Yung ating kamay na ginagamit natin sa panghusga, pang-approve or disapprove. Yung ating paa na minsan ginagamit natin sa pananakit, sa pang-itsapuera. Mga kapatid, ang nais ni Jesus that we become inclusive. Na yung buhay natin, yung pagmamahal natin para sa lahat. Hindi namimili ng mamahalin. Hindi namimili ng patatawarin. Hindi namimili ng tutulungan. Kundi para sa lahat. Para sa lahat na nangangailangan. Ganun si Jesus. Ang pag-ibig ni Jesus para sa lahat. Ang kaligtasang dala ni Kristo para sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, buksan mo ang aming sarado at matigas na kalooban
upang sa ganoon ay tuluyang pumasok si Kristo na iyong anak sa aming puso. Tulungan mo kami maging bukas para sa iba at dalhin ng iba sa pag-ibig mo, sa pag-ibig na iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.